Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong isang reaction video dito kay Rob Trip News PH tungkol dito sa kay Senator Bato, pinangaralan si Tulfo. At ito ay isang reaction video dito sa Senado. At panoorin po natin guys, no other further ado, let's do watch and subscribe the channel. Ising si Catherine, Yes, sir. at large si Major De Castro, Yes, sir. pending ang kaso. Yes, sir. Okay, Mr. Chair, with the indulgence of Senator, after the incident, numising pa lang, tinutukan ko to. Now, i-continue ko po yung line of questioning ko. Nasa inyo yung custody nitong si Major as a primary suspect. Tama? Ang ginawa nyo, prinosis nyo yung kanyang dismissal proceedings. At nung ma-dismiss siya, natural, pakakawalan nyo siya. Ngayon, nagtatago na. Ang pinagtataka ko, mas inuna nyo na ma-dismiss siya kaysa naman magkalap pa kayo ng mga additional evidence while he was in custody of the PNP. Minadali nyo yung dismissal proceedings, samantalang ang dami ko na pong kaso, Mr. Chair, na pinailan ng dismissal yung isang pulis na gumawa ng kalokohan, inabot ng taon. Taon. Na-promote pa. Hindi ma-dismiss. Pero itong taga-drug enforcement unit na-dismiss in a matter of month or months. Ang bilis. Siyempre, nung ma-dismiss na, kaya nung tanong kanina si Senator Tolentino, at large. Kung hindi yung sana pinala mo ng dismissal proceeding, nakahold sana siya ngayon sa PNP. Habang continuous yung inyong investigation at pagkalap ng ebidensya against him. Bakit yung dinismiss agad? Bakit yun agad ang pinuntuin yung ma-dismiss para mapakawalan? Alright, ayan na. Subaybayan po natin guys. Your seat supersedes with Panoorin po natin supersedes. yan. Smoke your seat supersedes with Alright. Cebu Pacific. Your Honor, if I may. Yeah, go ahead. First of all, meron po tayong proseso, yung motu proprio investigation being conducted by RIAS, and meron pong timeline na sinusundan. So, nasunod namin yung timeline. Actually, sir, nadili pa nga ng konti yung pagka-dismiss niya. So, pasok po kami sa timeline. Hindi namin ito binilisan or nothing else. Wala naman po kaming balak na hindi sana i-dismiss, whatever. But we just follow the procedure. Kagaya ng sabi ko kanina, Okay, nadili pa pero nga po sir, di yung ba hindi pa siya pagka-dismiss guilty? namin sa kanya. Suspect pa lamang siya, di po ba? As such, meron pa siya mga karapatan, di ba? So, why dismiss a person na you don't have enough proof na siya nga talaga yung kriminal, na siya talaga ay isang suspect. In fact, person of interest pa lamang siya. He's not even a suspect. Your Honor, if I may again. Sir, yung admin case po kasi niya did not emanate from the criminal case na na-file. But yung case na na-file sa kanya sa RIAS is yung extramarital affairs po niya. Your Honor. Inamin niya po ba na siya yung karelasyon niya itong beauty queen? Sir, nung kausap ko po siya, nag-usap po kami, tinanong ko po siya with regard to the criminal case. Nag-deny po siya. Pero kung nung tinanong ko po yung extramarital affair niya, hindi siya, sir, sumagot. So, immediately, sir, I ordered the RIAS 4A to conduct an investigation regarding dun sa extramarital affairs niya. So, true to it, sir, may mga ebidensyang nakuha yung RIAS natin. So, yun yung dahilan kung bakit natin siya dinismiss. Thank you, Your I Honor. understand that, Mr. Chair. Pero kung ako po ang tatanungin sana, General, gagamit po ako ng tinatawag na diskarte. Mamaya ko na muna o isasantabi ko muna yung sinasabing extramarital affairs para sibakin siya. Nang sa gayon, nasa custody niyo itong suspect at marami pa kayong makukuha ang ebidensya na pwede siya madiin because he's just there in your custody.
Di po ba? Kasi total, dininay niya di ba? So instead of focusing on the extramarital affairs, why don't you just focus on him being a suspect of that crime? Yun po yung pinupunto ko rito. Now, kung siya po ay kung pinokus niyo po yung inyong investigation, him being a suspect, not him being immoral, then mas malaki po sana ang pakinabang ng ating PNP. Ngayon, napabilis po yung extramarital affairs at siya po na-dismiss. At large siya ngayon. If you need something from him, he can no longer be contacted. Who knows, baka tumakbo na siya ng kung saan lugar, lumabas ng bansa. Yun po yung point ko. Diba? Yung extramarital affairs, later na lang yun. Pwede naman yun it's just there. But this guy, he's already there. Hawak na natin, sir eh. Diba? Wala siyang kawala. Kaso ang ginawa nyo, pinailan nyo ng dismissal, illicit extramarital affairs, kailangan siya pakawalan, di ba? Kasi wala na sa PNP. And then off he goes. Tama po yan. General Lucas, siguro, ako sariling kong tsura ito, si Major De Castro, whether or not dinismiss niyo siya administratively, kahit na hindi niyo siya dinismiss, kung ganun siya ka-guilty, mag-at-large talaga yun, sisibat talaga yun. Sisibat talaga yun. Kasi sabihin mo, kahit hindi niyo dinismiss yun, wala naman tayong power sa PNP na ikulong siya dahil bawal yan. Wala, hindi pa na-approve yung batas natin ginawa ngayon na kapag ang isang pulis, meron siyang misdemeanor na ginawa, may power na ngayon ang PNP, yung RD, yung provincial director, na ikulong siya. Ngayon, yung batas na yun na ginagawa natin. Pero sa ngayon, kahit na sabihin mong na siya, under ang tawag niya, ang term natin dyan, restrictive custody, hindi pa rin siya nakakulong, sa loob lang siya ng barracks, sa loob ng perimeter camp, naglalakad-lakad. Paglalabas siya para bibili ng something, hindi natin siya pwede pigilan dahil hindi natin siya pwede restrict. Dahil yan naman talaga limitasyon natin, kaya nga tayo gumawa ng batas. So kahit na hindi niyo siya dinismiss, kahit active pa siya ngayon, kung alam niyang guilty siya, lalayas talaga yun. Sisibat at sisibat yun. Dahil walang hold ang PNP, hindi talaga niya makulong. Yes, Malakap pero yun. Mr. Chair, at least he's in restrictive custody and nandun pa rin yung bang siya ay member pa rin ng PNP, hawak pa rin siya ng PNP at anytime pwede siya patawag ng PNP at anytime pwede siyang imbestigahan o tanungin ng PNP to get more information from him, right? Kasi versus pag wala siya sa PNP, wala na kayong pakialam sa kanya. Kung siya po ay nasa custody pa rin ng PNP, restrictive man o hindi, at least may karapatan kayong ipatawag siya, tanungin siya at anytime you want to gather more evidence. Tama po ba? Yes, Your Honor, if I may. Kung hindi ko po dinismiss si Major De Castro, I will be remiss of my job. I know that, General. Ang sinasabi ko lamang po, dininay niya di ba? Sabi niya, wala akong affairs dyan. Okay, so wala kang illicit affair dyan sa victim. Continue investigation, him being a suspect, or parallel investigation gawin nyo. Ang nangyari po kasi, General, ang kinakasama ko lang ng loob, ngayon, na-dismiss na siya. Since dismissed na siya sa serbisyo, sabi nyo kanina, tinanong kayo ni Senator Tolentino, nagtago na. Di ba, sir? Nagtago na siya. Alam niyo ba kung nasaan siya? Your Honor, hindi naman po nagtago. Actually, kausapan namin kagabi until O sabi niyo at large. 2 a.m. At large po sa... Gusto ni Senator Tulfo, hair strand to hair strand. Pero pag DNA kasi, absolute yan eh. Kung DNA na makukuha sa hair strand at saka DNA na makukuha dito sa baso, magkaiba. pareho lang yan. Kasi isa lang ang DNA ng tao eh. Kung anong DNA na makukuha dito sa buhok at DNA na makukuha dito sa iniinuman niya, mag-match yan. Pareho lang yan. Walang problema yan. Yeah, I understand. Pero Minadali nyo yung dismissal proceedings, samantalang ang dami ko na pong kaso, Mr. Chair, na pinailan ng dismissal yung isang pulis na gumawa ng kalokohan, inabot ng taon. Taon. Na-promote pa. Hindi ma-dismiss. Pero itong Drug Enforcement Unit na-dismiss in a matter of months. Ang bilis.
Siyempre, na ma-dismiss na. Kaya nga, nung tanong kanina si Senator Tolentino, at large. Kung hindi yung sana pinala mo ng dismissal proceeding, nakahold sana siya ngayon sa PNP. Habang continuous yung inyong investigation at pagkalap ng ebidensya against him. Bakit yung dinismiss agad? Bakit yun agad ang pinuntuin yung ma-dismiss para mapakawalan? Pero kung ako po ang tatanungin sana, General, gagamit po ako ng tinatawag na diskarte. But this guy, he's already there. Hawak na natin, sir eh. Di ba? Wala siyang kawala. Kaso ang ginawa nyo, pinailan nyo ng dismissal, illicit extramarital affairs, kailangan siya pakawalan, di ba? Kasi wala na sa PNP. And then off he goes. Si Major De Castro, whether or not dinismiss niyo siya administratively, kahit na hindi niyo siya dinismiss, kung gano'n siya ka-guilty, mag-at-large talaga yun, sisibat talaga yun. Sisibat talaga yun. Kasi sabihin mo, kahit hindi niyo dinismiss yun, wala naman tayong power sa PNP na ikulong siya dahil bawal yan. Wala, hindi pa na-approve yung batas natin ginawa ngayon na kapag ang isang pulis, meron siyang misdemeanor na ginawa, may power na ngayon. Alright, napakinggan po natin ang ating, sa Senado, si Tulfo, Senator Tulfo at si Bato. At maraming salamat sa panonood at pagkinig dito kay Karob Trip. And see us again sa ating reaction video. And thank you guys. Peace out.